Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, overthinking, no? Si Pisces. And you know what? If you're going to overthink talaga, Pisces, overthinking things, overanalyzing things, mas lalong magugulo yung isip mo, mas lalo kang may stress, magkaka-anxiety ka, ganyan, no? Kaya sana, no, wag nating wag nating i-overthink ang lahat, or kung ano man ang sitwasyon na maaring yung pinagkakaabalahan ninyo, 'di ba? Just na lang, focus na lang sa kung ano talaga ang nangyayari, ano talaga yung gusto mo, 'di ba? Straight to the point. Just think of what are the things na kailangan mong gawin, 'di ba? Na naka-align talaga doon sa goals mo, yung ganon. At wag kayong mag-overthink kasi mas lalong sometimes ang overthinking, yun yung yun yung nakaka-derail ng plano mo. Sometimes yung pag-overthink, mas lalong yun ang kaya nag-hold back, no? Ang tendency mag-hold back kayo because masyado nang na-complicate tuloy yung iniisip ninyo, hindi ba? So, kaya instead of overthinking, instead of overanalyzing things, mas magandang planuhin mo na kung ano yung gagawin mo para na mas makapagsimula ka na tuloy na kung ano talaga yung kailangan mong gawin to reach that point na ma-achieve mo na kung ano yung mga gusto mong ma-achieve, 'di ba? So take action agad-agad, no? Wag nang i-overthink. Tignan lang kung ano talaga yung mga necessary steps na kailangan gawin, 'di ba? Pero wag nang ikomplikahin, no? Yung takbo ng pag-iisip ninyo. So we have the puppeteer, explanations and apologies. So feeling ko dito meron ditong mag-apologize sa inyo. There could be people na meron akong nakikitang dalawang taong pagkaharap sa isang maliit na mesa. So maaaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo. Someone is going to confess siguro sa iyo kung ano yung totoong nangyari, siguro this person is going to explain her or his side sa inyo, no? And at the same time, maybe talagang siya yung pwedeng mag-apologize sa iyo for what happened and explain, no, his or her side sa inyo. So merong masinsinang pag-uusap na maaring maganap dito for some of you. We also have the sleeper. Ayan, cause and effect, clarity. So feels like meron kayong mga decisions in the past na for quite some time, yung parang as this situation develops, diba, ngayon lang ninyo marirealize, ngayon lang ninyo may isip na sana pala, diba, hindi ganon ang ginawa ko, sana pala hindi naging ganon yung decision ko, yung ganon. Kasi nakikita na ninyo sa ngayon, maaaring unti-unti ngayon palang lumalabas, ngayon palang nagmamanifest yung effect ng ginawa ninyo in the past. Kung ano man yan, kung ano mang area of life yan. At maaaring ngayon lang din ninyo nakikita yung effect ng kung ano yung naging decision mo, yung consequence ba, yung consequence ng mga ginawa mo in the past and decisions that you have made in the past. Maaaring ngayon lang nalilinawan ang inyong isipan kasi ngayon lang ninyo nakikita, no, yung resulta nito. Kaya maaaring merong mga regrets, meron kayong sigurong mga pagsisisi in a way sa ibang bagay, 'di ba? Na sana pala ganito ang ginawa ko, 'di ba? Yung mga ganyan. But you can't do anything anymore about it kasi tapos na siya. But you can do something now to better your situation, 'di ba? To get around kung ano man yung mga epekto ng decisions and ginawa ninyo in the past na kung kunyari hindi ninyo nagugustuhan, no, sa ngayon. Kaya you can do something about that, 'di ba? To make it better or
you're going to learn a lesson or wisdom from that, diba? At para mas mapabuti mo pa yung mga susunod na pangyayari sa buhay mo, pwede mong i-adjust, pwede mong ayusin, no? So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat! So, we have the Emperor. Emperor is a stability, no? So, most likely, ang iba sa inyo rito is going to lay a solid foundation, ano, sa mga areas katulad ng money, career, and finances. Since si Emperor is nasa mataas na posisyon, maaari sa kanyang trabaho, sa society, sa komunidad, maybe si Emperor is holding a position of authority. So, kung meron siyang natatanggap na sweldo dito, ito ay mataas syempre. Kaya mas maraming take home pay, mas maraming pera, yung ganyan. Kaya maaring ganun kayo ngayon, ano? Maybe you're embodying the energy of the Emperor sa ngayon, kaya maaring makakaluwag-luwag kayo, or maaari din na talagang marami na din kayong ipon, diba? Kasi po pwede rin na-promote kayo sa ngayon, pero dati pa, maaari nakakapag-save naman din kayo. Kaya lang, ngayon, siguro mas marami pa kayong masisave, mas marami pa kayong maiipon, mas marami pa kayong maa-accumulate na wealth, kumbaga, no? So, congrats sa'yo. Pwede rin ang iba sa inyo dito for promotion pa lang, no? For some of you, baka ngayon pa lang kayo maa-appoint sa mas mataas na posisyon. So, we also have the 10 of Swords. 10 is ending and beginning. So, meron ditong pagtatapos na gagawin kayo. You're going to sever your connection, or you're going to sever the cords, no, between you and kung sino man, no, or kung sitwasyon. Kasi po pwedeng dito, tingnan mo yung mga swords nakatusok sa likod, no? So, someone have betrayed you dito in the past. Niloko kayo, na-betray kayo, napagsinungalingan kayo dito ng sobrang malala, kaya ganito na lang ang naging reaction ninyo, diba? Yung parang hindi ninyo mapaniwalaan, hindi ninyo ma-explain sa sarili ninyo why, 'di ba? Bakit nagawa ito sa iyo ng taong ito? 'Di ba? Na-traidorin ka. 'Di ba? Yung mga ganon. So, this could be anyone sa buhay mo. Maaaring person mo 'to, maaaring kapamilya mo, maaaring kaibigan, you know? Kaya parang nalugmok ka, 'di ba? Nanghina ka kasi you've never expected that this person na mahalaga sa buhay mo ay nagawang lokohin ka, or nagawang pagsinungalingan ka, or nagawang traidorin ka, you know. And for the longest time, ganito ka, you know, parang talagang ang sama ng loob mo. Kaya ngayon, maaaring yan ay magigising ka na sa katotohanan, diba? Sa ngayon, at gigising ka na, babangon ka na, diba? You're going to stand on your feet now, at magde-decision ka na magsimula kang muli sa buhay. You are ready to bounce back in your life, you know? Parang ayaw mo na dito. So, pwedeng totally, ngayon, you're going to put a closure sa inyong relationship with this person. Maaaring tatanggalin mo na siya sa buhay mo. Or, for others of you, baka ngayon, dahil sa bigat na nararamdaman mo all this time, pwedeng magdesisyon ng iba sa inyo dito na patawarin mo na yung taong ito. Diba? And maybe, for some of you, depende sa inyong sitwasyon, maybe papatawaran mo, at the same time, you're going to give that person another chance. Pwedeng ganon. Or, totally, tatanggalin mo na sa buhay mo ito, yung taong ito. And you are ready to move forward, ready to move on, ready to start a new life. Now, with the Tower energy, meron ditong shake-up. Magkakaroon ng shake-up sa buhay ng iba sa inyo, Pisces. So, if this message resonates with you,
Then kayo lang ang tangi nakakaalam kung anong area of life ang magkakaroon dito ng pagbabago. Kasi hindi ito yung shake up dito yung buhay mo kasi hindi ito yung kagustuhan mo, hindi ikaw yung gagawa ng pagbabagong ito. Kaya pwedeng ma-overwhelm ka, mawindang ka, magulat ka. No, this is the universe doing this for you. This is the divine universe going to do this change, no, in your life. Kaya syempre mabibigla ka kasi hindi mo nga ito idea, hindi mo to plano. Diba? Kaya yun, maaaring mawindang. So good luck sa iyo, Pisces. Thank you for watching Love and Light. Namaste.